Nasampula ng mahigit 40 sasakyan sa pinaigting na clamping ordinance sa Lipa City. Ang ordinansa nakatutulong daw para maibsan ang nararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Ika-26 ng Enero nang maabutan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang ilang kawani ng Lipa City Public Order and Safety Office o CPOS na nagka-clamp ng gulong ng ilang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Lipa City. Bahagi ito ng Resolution No. 63 ng Sangguniang Panlungsod sa ilalim ng General Ordinance No. 2 Series of 2023 kung saan binibigyang kapangyarihan ng CPOS na mag-clamp at manghuli ng mga sasakyang nakapark sa mga ipinagbabawal na lugar sa lungsod. Ayon sa Lipa CPOS, naging epektibo naman daw sa halos 2 buwang pagkaklamp ang ordinansa. Mas marami pong natutuwa kasi naluwag yung kalsada natin, naalis yung mga obstruction, yung mga naka-illegal park. So, kahit may natutuwa, may nagagalit din po yung mga naka-clamp namin. Pero bottom line po is effective naman po yung ginawang ordinance ng mga sanggunian. Sa tala, 42 na ang mga sasakyang naklamp at nasampula ng Lipa CPOS simula pa noong unang araw ng Enero hanggang kahapon. Malaking bagay daw para maging aral sa mga pasaway na motorista ang ipinatutupad na ordinansa. Bagamat may ilan daw na umaangal, pabor naman ng ilang residente at tsoper gaya nina JR at Dennis sa ipinatutupad na batas trapiko. Paraan daw kasi ito para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Maganda po ang tayo ng traffic natin. Wala pong sagabal. Sana po tuloy-tuloy po yung ganyan pong Tuwa pong maganda po tingnan sa highway na wala pong sagabal po sa highway. Okay lang naman po yun kasi para iwas traffic din kasi hindi nakaka-istorbo din naman sa trapiko yun eh. Hindi matatakot po yung mga driver na basta lang iwanan sa tabi ng daan. Ang tubos sa bawat clamped vehicle ay nagkakahalaga ng 300 pesos para sa mga motorsiklong gamit sa delivery at angkas, habang 500 pesos naman sa mga pribadong motorsiklo, tricycle, e-bike, e-jeep, multicab at jeep. 1,000 pesos naman sa mga pribadong kotse, SUV at pickup truck at 5,000 piso ang tubos sa mga naklamp na bus, delivery vans at mga 6-wheeler truck pataas. Paalala ng CPOS sa mga motorista, Pakiusap lang po kasi ito pong ating mga pampublikong kalsada is para po talaga sa ating general public na motorista. Ay hindi po ito private na parking. So kami po ay talagang mahigpit, inline naman po nga ito sa, gaya sinabi ko sa DILG po na road clearing. Ito naman po yung may basis na aming ginagawang ito ay sumusunod lang po kami sa utos din po sa amin. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.